Ilang Pilipino rin ang sakay. Mahigit 92 million registered voters na itala ng Commission on Elections. At sa National Basketball Association updates, sa Eastern Conference defending champion Boston Celtics pinahiya ng Miami Heat sa Game 1 ng kanilang paghaharap. Bureau of Customs sa pang ahensya ng pamahalaan nasabat ang isang bagahe sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 na naglalaman ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 19 million pesos. At sa international news ay pinakamainit na 5 taon na period sa mundo ibinabalaho ng United Nations. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Unahin natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang heat index na nararanasan sa malaking parte ng Metro Manila. Ang temperatura ngayon ay 34 degrees Celsius. At yan ay naitala sa malaking parte ng ating rehiyon o National Capital Region. At yung heat index o yung init factor pumapalo naman ng 41 degrees Celsius. Yan ay sa kabila ng makulimlim na lagay ng panahon sa ilang bahagi ng Luzon. Kasama na kanina ang bahagyang pagbuhos ng ulan sa ilang lugar dito sa Metro Manila. So ingat pa rin dahil 41 degrees Celsius ang heat index, mapanganib pa rin na magbabad sa ilalim ng sikat ng araw. Samantala, inanunsyo ng Philippine Coast Guard na tinitingnan na nila ikinukonsidera ang pagpapadala ng team para na tumulong na rin sa search and rescue operations matapos na tumawag isang Chinese fishing vessel na may sakay na 5 Filipino crew sa Indian Ocean. May kabuang bilang ho na 39 na tripulante ang nawawala doon sa naturang barko na tinatawag na Lupen Yuang U-028 matapos itong lumubog. Sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Armand Balilo na ang eksaktong lokasyon ng fishing vessel ay 2,900 miles northwest ng Australia. Aniya, ang Philippine Coast Guard Command Center ay binabantayan ng mga ganitong insidente at yung pinangyarihan ng nasabing insidente at nakikipag-ugnayan na sa kanilang search and rescue team na kung sakasakali papadala at kung alin yung may pinakamalapit na lokasyon ng nasabing team sa naturang Chinese fishing vessel para naman sa posibleng tulong na may papaabot. Sinabi ni Balilo ng operasyon at katulad nitong search and rescue ay target ang dalawang life raft na sinasabing nagdadala ng mga tripulante. Idinagdag pa ng opisyal na mahigpit din ang pakikipag-ugnayan ng Philippine Coast Guard sa Chinese Embassy hinggil naman sa maritime incident. Sinabi ng Embahada ng China na ang kanilang pamahalaan ay nagtalaga ng 2 sasakyang pandagat na unang dineploy sa nasabing lugar para din sa search and rescue operation at yan ay sa nagaganap pa rin na insidente o naganap na insidente at mananatili doon ang mga barko ng bansang China. Samantala, kuha naman tayo ng mga update mula sa labas ng ating himpilan dahil ang panawagan raw ng Department of Foreign Affairs na taasan ng allowance at mga benepisyo ng mga diplomat at retiradong empleyado, suportado po yan sa Senado. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Bombo J.C. Galvez. Nagpahayag ng suporta sa Senador Alan Peter Cayetano kaugnay sa panukala ng Department of Foreign Affairs na dagdagan ng allowance ng mga kasalukuyang empleyado nito ng pensyon ng mga retiradong diplomat at empleyado. Ani Cayetano, kinakailangan nito upang makapamuhay sila ng may dignidad at mapagserbisyuhan ng mga kababayang nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa isang pagdinig na isinagawa ng Senate Committee on Government Corporations and Public Enterprises kung saan siya ang chairman, sinabi ni Cayetano na dapat lang nakilalanin ng gobyerno ang kontribusyon ng mga diplomat ng bansa na tulad ng mga overseas Filipino workers na nagsasakripisyo rin sa ibang bansa. Anya, malaki ang papel ng mga diplomat at empleyado ng DFA sa pagpapapasok ng mga dayuhang mamumuhunan sa bansa. So hindi hinihingi ng mga nag-sacrifice ng ating bansa na kaawaan sila. Di ba? So whether yan ay nasaktan o na
police or militar na disabled during war, o whether yan ay isa nating sa judiciary, sa prosecution na ginantihan nung na-prosecute nila, or whether yan ay isang na-injure sa war-torn country na diplomat, hindi nila hinihingi na kaawa natin. Ang hinihingi nila, konting social justice doon sa inambag nila sa lipunan. Tinalakayin sa pagdinig ang 6 na panukalang batas sa Senado na inihain ng magkakaibang senador na naglalayong dagdagan ng pensyon at disability benefit ng mga DFA retiree. Kabilang sa mga mahalagang probisyon ng mga nasabing panukalang batas ay ang pagbibigay ng karagdagang pensyon sa mga retiradong empleyado ng DFA na nagsilbi ng hindi bababa sa 15 taon sa kagawaran anuman ang kanilang ranggo. Sinabi ni DFA Undersecretary Antonio Morales na marami sa kanyang mga kasamahan na nagretiro 20 taon nang nakararaan, kabilang mga ambasador na nakarating pa sa pinakamataas na ranggo ay tumatanggap lamang ng 20,000 pesos bilang buwan ng pensyon. Dagdag pa rito, isinulong ng Undersecretary ang pagtaas ng allowance ng mga aktibong tauhan ng DFA na nasa ibang bansa na anyay humaharap sa panganib na bahagi ng kanilang trabaho at pilit lang pinagkakasya ang allowance. Sinang-ayunan nito ni Cayetano at sinabi ang kasalukuyang allowance na natatanggap ng mga diplomat ay hindi sapat upang matugunan ang pagtaas ng cost of living sa ibang bansa. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nakapagtala na ang Commission on Elections ng halos 92 million registered voters para sa 2023 barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa Commission on Elections, ang eksaktong bilang ay 91,912,429 na mga rehistradong botante na naitala sa 201,799 clustered precincts at 37,000 mahigit na voting centers. Sa bilang na ito mga kabombo, 68 million ay botante na nakarehistro para sa barangay elections at 23 million naman ang mga botante na nakarehistro para sa sangguniang kabataan elections. Isinagawa ng komisyon ang kanilang voter registration mula Disyembre 12 ng nakalipas na taon hanggang Enero 31 ng kasalukuyang taon. Nakapagtala ang nasabing tanggapan ng kabuuang 1,476,551 na mga bagong rehistro na mga botante. Sa kabilang banda, natapos na nito ang pag-imprenta ng mga balota para naman sa 15 sa 17 rehiyon sa ating bansa. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa atin pong National Basketball Association update, naging kapanapanabik po ang unang bakbakan sa pagitan ng Eastern Conference defending champion na Boston Celtics at 2020 Eastern Conference champion na Miami Heat para naman sa Game 1 ng 2023 Eastern Conference Finals. Nagtapos ang laro sa score na 123-116, paburuhuyan sa Heat. Sa unang kalahating Game 2 sa pagitan huyan ng dalawa at ito ay home court naman ng Boston. Discover Chaonu's favorite iced Dunkin' drink that'll surely be one of your favorites too. Dunkin' Spanish Latte. Made with bold espresso and condensada, poured over ice. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan. Umirma ang Climate Change Commission at Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency ng isang kasunduan para palawakin pa ang volunteerism at community participation ng mga kabataan para labanan ng climate change sa bansa. Ayon sa Executive Director ng turang komisyon na si Robert Borge, magiging malaking tulong sa komisyon ang pagboboluntaryo ng publiko para labanan ang lumalalang pagbabago sa klima ng bansa.
Ang mas maraming anyang volunteer kasi ay nangangahulugang mas ramdam ng publiko ang pagpapalaga sa kalikasan, pagtutulungan upang maging ligtas ang komunidad at gayon din ang mapababa pa ang greenhouse gas emission. Sa ilalim ng naturang Memorandum of Agreement ay napagkasunduan ng dalawang ahensya na bumuo ng mga programa at proyekto upang ma-promote ang mga volunteerism sa pangangalaga sa kalikasan sa ilalim niya ng prinsipyo ng whole of the nation approach ng pamahalaan. Ayon kay Borge, batid ng pamahalaan ang pangailangan na labanan ng climate change na siyang pinakamalaking banta sa kalikasan, ekonomiya at iba pang mga aspeto ng bansa sa mga susunod pang mga panahon. Magandang pagkakataon din anya ito upang lalo pang mahikayat ng iba't ibang cause-oriented groups, akademya at non-government organization kasama na ang mga local government units sa buong bansa na magtulungan upang labanan ang hamon ng pagbabago sa klima sa Pilipinas. Oras natin sa buong kapuluan, 11 minuto na makalipas ang alas 12 na ang tanghali. Nadiskubre ng pinagsamang puwersa ng Bureau of Customs, Philippine Drug Enforcement Agency at Ninoy Aquino International Airport Interagency Drug Interdiction Task Group ang isang stash ng pinaghihinalaang shabu na nakatago sa abandonadong bagahe sa naturang paliparan, partikular na sa Terminal 1. Ang naturang bagahe, mga kabombo, ay pag-aari umano ng isang Ugandan passenger na dumating sa ating bansa sakay ng Ethiopian Airlines flight number ET628 at yung plug carrier ng bansa na PR737. Dumaan sa X-ray, K9 sniffing at pisikal na pagsusuri ang bagahe at dito bumungad ang nasa 2,846 kilos ng pinaghinalaang shabu na nakasilid naman sa lalagyan ng tools at iba pang personal na gamit. Matapos ang mga pagsusuri ay kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency na mayroon nga itong market value na nagkakahalaga ng 19 milyones o eksakto ho 19,352,800 pesos. Nakatakda namang isailalim sa forfeiture at seizure ay itong mga proceedings na kinakailangan ho dito. Nasamsam ang naturang bagahe habang patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa naturang pasahero para sa posibleng paglabag sa Republic Act number 9165 o yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of itong Republic Act 10863 na kilala din bilang Customs Modernization and Tariff Act. At binibigyang din dito, mga kabombo, ng Bureau of Customs na pinamumunuan naman ni Commissioner Bienvenido Rubio ang commitment ng kanilang ahensya upang mapigilan yung pagpasok ng mga ipinagbabawal na kalakal o anumang kargamento dito sa ating bansa. Samantala, kuha pa tayo ng mga dagdag na pagbabalita dahil ang imported na asukal, target raw na dumating sa bansa bago ang buwan ng Setyembre. Aangkating asukal papalo sa 150 metric tons o 150,000 metric tons. Kaugnay niyan, may pag-uulat po si Bombo Kelly Cordero. Aabot ng 150,000 metric tons na asukal ang kinakailangang i-import ng Pilipinas. At target yan ipaabot bago mag-Setyembre o bago magmiling o pagiling ng asukal. Ayon yan kay Senior Undersecretary Domingo Panganiban. Base sa inventaryo ng Sugar Regulatory Administration, kakapusin na ang stock ng bansa sa katapusan ng Agosto. Rason kaya kinakailangan ng mag-angkat ng asukal. The President decided to call it today and meet the sector, the sugar sector, and for him to announce that we shall be importing 150,000 metric tons of sugar and that our season of harvest will start September 30. So there are shortfalls that we have in the country. Our production effort is only 1.7 million metric tons compared to what we require, which is 2.2. Shortfall 440 is very necessary last year. This year, we thought that a shortfall of 150,000. Nang tanungin naman si Panganiban kung mapapababa ba nitong 150,000 metric tons na imported na asukal ang presyo ng asukal sa palengke, sagot niya maglalaro lang sa 80 hanggang 90 pesos per kilo ang magiging presyo nito.
Samantala, kinumpirma naman ni Sugar Regulatory Administration Administrator Paul Azcona na magkakaroon ng bagong sugar order na inaasahan namang lalabas bago matapos itong buwan. Bubuksan din daw ang importasyon sa 40 importers na pasok sa standard ng SRA o Sugar Regulatory Administration. Ang qualifications para sa mga sugar importer ay dapat rehistradong international trader at bumibili ng lokal at imported na asukal. Una na rito, matatandaan naman na nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa Department of Agriculture at Industriya ng asukal ukol sa pag-aangkat. At dito nga napagkasunduan nila ang muling pag-angkat ng asukal. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! 16 na minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali. Inatasan ng Commission on Elections ang kanilang Law Department na sagutin ang kahilingan ng Impact Hub para huyan sa pagbabayad ng nasa 15.3 million pesos sa kabila ng pagkakansila ng ikatlong bahagi ng 2022 election debates. Ang Impact Hub Manila ay ang opisyal na katuwang dapat ng Commission on Elections sa 2022 presidential at vice presidential debates. At sa isang pahayag, inatasan din ng Commission on Elections ang kanilang fact-finding investigation panel na agad na mag-submit ng kanilang rekomendasyon sa usapin kung may nalabag na batas at kung may tauhan na dapat na managot. Sa isang liham na may petsang Abril 27 ng kasalukuyang taon, sinabi ng Impact Hub Manila na nananatili pa rin ang memorandum ng kasunduan kahit na ang Commission on Elections ay nagpasya na unilaterally ay i-reschedule at kalaunan ay nakansila na nga ang nasabing debate. Kung matatandaan na nagbabala ang Impact Hub Manila na ito ay gagamit ng legal action sa ilalim ng batas para naman mabawi ang utang at maprotektahan ang kanilang interes ng kanilang kumpanya sakaling mabigo ang Commission on Elections na tumugon o gumawa ng aksyon sa pagbabayad sa loob ng mga susunod na 5 araw pagkatapos daw na matanggap ang kanilang pahayag. Una na ngang iginiit ng kumpanya sa naturang liham na sa kabila ng paulit-ulit na kahilingan, ang mga claim mula sa Commission on Election ay nananatiling hindi raw nabayaran ayon pa rin sa naturang kumpanya. Samantala, hindi inaalis ng House Committee on Agriculture and Food ang posibilidad na may mga individual silang kakasuhan dahil sa labis na pagtaas ng presyo ng sibuyas itong nakalipas na taon. Ayon kay Committee Chair at Quezon City Representative Wilfredo Mark Enverga, may high probability na irerekomenda ang kanyang komite ng pagsasampa ng kaso laban sa ilang personalidad na nakikitang naging dahilan ng price surge sa sibuyas na umabot pa sa mahigit 700 pesos kada kilo. Bagaman wala pang pinapangalanan ang kongresista, tinitiyak nito muling pag-aaralan ng kanyang komite ang lahat ng naging diskusyon sa isinasagawang pagdinig at investigasyon. Matatandaang noong Pebrero ng nakalipas na taon nang inumpisahan ng komite ang motu proprio investigation dahil sa issue ng mataas na presyo ng sibuyas. At itong gabi naman ng Miyerkules lamang tuluyang natapos. Kabilang sa mga naging resources person sa nasabing pagdinig ay ang mga kinatawan ng Department of Agriculture, kasama na ang mga opisyal na at ng attached agencies nito na Bureau of Plant and Industry. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin sa buong kapuluan ay mga 19 na minuto na ho makalipas ang 12:00 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Nakatakdang tapusin ngayong taon ang rehabilitasyon na isinasagawa ng pamahalaan para naman sa Marawi City. Mula huyan sa mga pinsalang tinamo ng siyudad noong Marawi Siege 2017. Ayon kay Task Force Bangon Marawi Assistant Secretary Melissa Aradanas, nauna nang naglabas ang Department of Human Settlement Urban Development ng isang direktiba na lahat ng member agencies na tapusin sa lalong madaling panahon ang isinasagawang rehabilitasyon. At ayon nga kay Ardanas, bago matapos ang 2023 ay kinakailangan ng maipakita ng mga ito ang completion report. Kasabay ng nasabing direktiba, pinapadoble naman ng ahensya ang bawat ahensya na nakatutok doon sa rehabilitation upang matiyak ang maayos na pagtatapos ng kanilang mga ginagawa. Ayon pa kay Assistant Secretary Ardanas, nasa kasalukuyan ay on track ang isinasagawang rehabilitation sa kabuuan ng Marawi City.
Samantala, pumanaw na po sa edad na 103 ang isang Pilipinong World War II veteran at survivor ng Bataan Death March. Kinilalang nasabing veterano na si Thomas Mayor na residente ng Mesa, Arizona sa United States of America. Pinaniniwalaang si Mayor ay posibleng pinakahuling Pilipinong survivor ng Bataan Death March batay sa kasaysayan ng bansa. Humigit kumulang 2,500 na mga Pilipino kasama na ang 500 mga Amerikanong prisoners ng war ang tinatayang namatay noong kasagsagan ng Death March. Maliban pa ito sa libo-libong namatay sa mga kampo kung saan ikinulong ang mga nahuling sundalong Pilipino at Amerikano. Nag-iwan naman si Mayor ng 6 na anak at 23 apo at gayon din ang 90 na mga apo sa tuhod. 2 sa mga apo nito ay bahagi na ng United States Armed Forces at si Mayor ay lumipat sa Estados Unidos ilang taon pagkatapos ng World War II at namuhay sa nasabing bansa simula ng araw na yun. At mga kabombo, kuha tayo ng mga update mula naman sa mga nakalap ng ating mga himpilan ng Bombo Radio Philippines. Ang Philippine Coast Guard mahigpit na nakabantay sa oil spill sa Palawan matapos na masunog at lumubog ang barkong may kargang 3,000 litro ng petrolyo. Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio Legazpi. Nakabantay na ang Philippine Coast Guard sa oil spill sa karagatan ng Cuyo, Palawan matapos na masunog ang lumubog na barkong FV Victor 89 na. Ngayong linggo nang masunog ang barko na pinaniniwala ang dulot ng pagtagas ng langis mula sa fuel valve na dumaloy papuntang engine room. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Lieutenant Junior Grade Edward Cua, Station Manager ng Coast Guard Eastern Palawan, may laman na 3,000 liters ng diesel ang barko kung kaya't agad na naglagay ng oil spill boom sa bahagi ng karagatang pinaglubugan ng barko. Nag-spray na rin ang Coast Guard ng Desperance upang mawala ang mga tumagas na petrolyo at maiwasan ang pagkalat pa nito. Nakikipag-ugnayan na ngayon ang pamahalaan sa may-ari ng barko para sa investigasyon at paghingi ng pinansyal na tulong sa mga naapektuhan ng insidente. Napag-alamang sugatan sa sunog ang 2 sakay ng barko na parehong nagtamo ng first-degree burn at nadala na sa ospital matapos na ma-rescue ng Coast Guard personnel. Meron na ho tayong nakita pero agad naman nung pagpapangyari, nung lumubog siya nung 15, pinaikutan agad natin ng oil spill booms. And yung mga lumabas na kumal hindi na sakto dun sa oil spill boom ay inisprehan ho natin ng dispersan para mawala siya at hindi umabot sa. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulata para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Samantala, ang bigas na natanggap ng mga guro sa Bacolod mula sa national government may bukbok. May pagulat dyan ang Bombo Radio Bacolod. Nananawagan ang presidente ng Bacolod City Public School Teachers Federation sa National Food Authority na kung pwede bagong bigas sana ang ibigay bilang rice assistance sa mga guro at hindi luma at may mga amag at bukbok na. Sa panayam ng Bombo Radio kay Richard Hilangre, principal ng Bacolod City National High School, hindi pa nakakatanggap ng rice assistance ang BCNHS dahil may pinoproseso pa, ngunit una nang nakatanggap ang kanyang asawa na isa ring guro sa ibang paaralan. Aniya kanilang niluto ang bigas at consumable naman ito, ngunit may nakita siyang post sa social media mula sa isang paaralan na nagpapahayag ng pagkadismaya dahil may mga amag at bukbok ang bigas na kanilang natanggap. Ayon kay Hilangre, hindi gusto ng mga guro ang magreklamo sa binibigay sa kanila, lalo na at ito ay programa ni President Ferdinand Marcos Jr. Ngunit umaasa ito na sana siguruhin ng National Food Authority na consumable at hindi luma ang bigas na kanilang nire-release. Umaasa ito na hindi na maulit ang nangyari sa isang paaralan na nakatanggap ng bigas na maraming amag at bukbok. Aminado ito na mas gusto sana ng mga guro na cash na lamang ibigay upang flexible at makapili sila ng gusto nilang bigas. Ngunit ang rice assistance ay kanila pa ring pinasasalamatan. Nananawagan ito sa NFA na sana bagong palay ang ibigay dahil hindi na magagamit ng mga guro ang lumang bigas at hindi pa maganda para sa kalusugan.
Narito ang pahayag ni Richard Dilangre, ang presidente ng Bacolod City Public School Teachers Federation. Nananawagan po tayo sa ating National Food Authority na sila ang nagbibigay ng mga bigas sa ating mga guro, na kung pwede sana ang bagong ani naman na palay ang ibibigay nila, hindi yung sa isang taon pa na ani, dahil kung minsan hindi nila makontrol, may mga may mga amag or mga bukbuk sa atin, no? Hindi na kaya ng mga teachers natin na makonsume dahil may kalumaan na ang bigas at maaaring hindi na maganda sa kanilang kalusugan. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, dito si Bombo Jairi de los Reyes para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! At doon naman sa Davao, mga kabombo, may isang arkitekto ginahasa at sinakal bago raw pinatay. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Davao. Kumpirmadong ginahasa at pinatay ang 28 anyos na babaeng architect-engineer kung saan natagpuan ang katawan nito sa isang banana plantation sa Dacudaw, Kalinan, Davao City kahapon. Ito ang ibinunyag ni Davao City Police Office spokesperson Police Major Catherine De La Rey. Ayon kay De La Rey, idineklarang kasong rape with homicide ng Kalinan Police Station ang pagpatay kay Blanche Marie Laruan Bragas base sa autopsy report ng Regional Forensic Unit 11. Dagdag pa ng opisyal, hindi pa natutukoy ang person of interest dahil nagpapatuloy pa ang investigasyon kung saan tinitingnan nila ang lahat ng posibleng anggulo ng krimen. Ayon sa mga nakasaksi, may isang pasahero na kasama ng biktima na sumakay din sa bao-bao na siyang pinaniniwalaan din ng mga pulis na kasabwat ng sospek sa krimen. Sa kasulukuyan, naglabas na ng mandato si City Director Police Colonel Alberto Lupaz na tulungan ang Kalinan Police Station sa investigasyon at inabisuhan nito ang Police Station 129 na imbestigahan ang lahat ng umbak o bao-bao hinggil sa posibilidad na hindi residente sa naturang lugar ang sospek. Ating pakinggan ang pahayag ni Police Major Catherine De La Rey. Natagpuan po siya ng isang trabahador ng banana plantation kasi supposed to be mag-i-inject siya ng fertilizer sa mga saging doon. So may napansin kasi siyang damit and paa ng tao. Kaya agad-agad siyang nag-report sa police station na may nakita siyang parang katawan ng tao dahil dun sa paa na nakita niya and sa clothing. Kaya nung punintahan ng mga investigator, doon natin napag-alaman na yun pala ang hinahanap ng Kalinan Police Station na nireport na missing ng isang mother. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News, Bombo K. Mariguli para sa #1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Ibinabala ng United Nations na posibleng mararamdaman ngayong taon hanggang taong 2027 ang pinakamainit na panahon sa buong mundo. Ayon sa United Nations World Meteorological Organization, nakikita ang labis na pag-angat ng greenhouse gases habang nagbabanta ang pananalasa ng El Nino. Sinabi ng United Nations na mayroong 98% na posibilidad na ang 5-year span mula sa 2023 hanggang 2027 ay ang pinakamainit na panahon na mararanasan na sa buong mundo. Maliban dito ay nasa 66% na rin ang tsansa na tataas pa ng hanggang 2 sentigado ang normal temperature sa nakalipas na mga taon. Kasabay nito ay hinikayat na ng United Nations ang publiko na magtulong-tulong upang malabanan ang labis na init ng panahon sa pamamagitan ng iba't ibang mga hakbangin na makakatulong sa ating kapaligiran. Bombo Sports News. Dito naman mga kabombo, mga ka-Star Nation, kahit wala pa hong final na desisyon kaugnay dun sa kinakailangang preparasyon sa 2024 pa ho ito na palarong pambansa. Pero ngayon pa lamang may mga preparasyon ng ginagawa dun ho sa Cebu City. Alamin natin ang update ng Star FM Cebu.
Malalaman na umano ngayong buwan ng Hulyo kung saang lugar gaganapin ang palarong pambansa sa susunod na taon. Kahit pa man wala pang kasiguraduhan kung makukuha ng Cebu City ang bidding, sinimula na ng Sports Commission dito ang mga paghahanda sa venue. Naniniwala pa si Cebu City Sports Commission Chairman John Pajes na muling mag-host at i-award sa lungsod ng Cebu ang palarong pambansa dahil 2 beses na umano itong nakapag-host ng nasabing sporting event sa taong 1954 at 1994. Napag-alaman na umabot sa 8,000 hanggang sa 12,000 mga atleta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang maglalaban-laban sa iba't ibang sports. Kaugnay nito, sinabi pa ni Pajes na sinimula na nilang i-improve ang mga pasilidad ng Cebu City Sports Complex at sa katunayan ay temporaryo itong isara mula sa publiko sa loob ng tinatayang 4 na buwan. Samantala, kabilang pa sa paghandaan ng lungsod ay ang 157 na paaralan dito na maaring mag-accommodate ng mga delegado mula sa ibang bahagi ng bansa. It's been only 2 times in that 75-year history of it's really big. That's why we hope to bring it back to Cebu. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Kevin Stone nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Malikit at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Nasa'yo ang panalo.